Walang yao talaga tong Ping Lacson na to. Pinagbibitiw ka namin dyan sa Blue Ribbon Committee. Hindi dyan sa Committee on Electoral Reform. Sa'yo na yung Committee on Electoral Reform na yan. Magbitiw ka dyan sa Blue Ribbon Committee. Base ho dito sa pinaka-latest na update, nagbitiw na daw ho itong si Ping Lacson bilang chairperson ng Committee on Electoral Reform. At ang uupo daw ho dyan si Risa Hontiveros. Hindi ho siguro narinig nitong itong si Pinky ang panawagan ng sambayan ng Pilipino na kung saan pinagbibitiw siya sa Blue Ribbon Committee, hindi dyan sa Electoral Reform. Diyan ka lang kang aalis dyan. Bumaba ka sa Blue Ribbon at ilagay mo si Senator Rodante Marcoleta. Mabira talaga. At dito rin pala sa video na to, naku, pag-aanalisahan itong napakahusay na abogado nitong si Atty. Salvador Panelo kung anong nga ba yung mga update na yan dyan sa The Hague, Netherlands. Kalagayan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pag-uusapan ho natin sa video na to. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. Rumekta ho tayo dito kay Ping Lacson. Pambihira talaga. Applicability sa suggestion ni SPA. Simulan mo. Pinapaliwanag niyo ho dito yung anti-political dynasty ko, no? Political. Not sa local, say, mayor, vice mayor of the same town, or mayor and councilor, mga ganun. Ang version ko kasi is provincial level. A governor and a mayor in the same province will constitute a political dynasty. Kanya-kanya version. Sa version niya, sir, anong level? No, provincial na. Ang governor at meron siyang kapatid o anak na mayor, madi-disqualify dapat yung isa sa kanila. Sir, yung level ng pagkakaroon. Yung iba naman, Yung consanguinity. second degree. Okay. Most of the bills, second degree. Meron nakita ang fourth degree. At yung Christian Robert Padilla. It depends on the Sir, kung hindi gradual yung gagawing anti-political dynasty, malabong... kasi baka lalong hindi may pala. Kung lang kanya result, sabi niya, huwag natin biglayin, open muna natin na magkaroon na ng batas o political dynasty. Which to me is reasonable, practical. So yung sa party list, kayo rin pong committee nyo rin na mag-handle ng public hearing? But sabi ko kay Daniel, tiniligis ko mamaya kay Senator Risa kasi puno ako sa Blue Ribbon, meron pa ako accounts. Ba't kasi alis ka na kasi sa Blue Ribbon, anak ng toko, ayaw ka na ng ating mga kababayan dyan. Alis ka na. Pro-temp pa ako, so yun ang na-discuss namin. And amenable naman si Senator Risa to chair it. Sir, kailan next Blue Ribbon? Wala pa eh. Wala pa, ano pa yan? Next year pa yan, 2027 at 2027 na yan. January 2027 na, tama, di ba? Magre-resign ka pa, di ba? Tapos papaligaw ka pa ulit. Tapos babalik ka ulit, di ba? Ano bang script natin ngayon, Ping? Diyan sa Blue Ribbon. Ano yung mga delaying tactics natin para hindi matuloy yung mga hearing na yan? Ikwento mo naman sa amin. Mag-iinarte ka ulit. Tapos magpapasuyo ka dito kay Pinky, dito kay Tuta Soto, dito kay Escalera. Oh, maya-maya kunyari ibibigay kay Rapi Tulfo, Erwin Tulfo. Tapos bigla kang papasok sa eksena, ganon. Mag-resign ka na. Tapos kunyari walang gustong humawak. Tapos bandang December 2026, bigla kang pumasok sa eksena. Mga strategiya ng mga di ba? Mga merong saltik sa utak. Ito na siya. Pero definitely, nasasad kasi yung Shoko sa order, nandiyan na yung mga right for some time, usually. Pero kailangan magkaroon ng hearing to formally cite them in contempt of the committee. So mga ilang hearings na lang po, yung ilang hearings na lang po, tinitingnan nyo? Maybe 2, at most 3 siguro. Pero halos tapos na yung partial committee report namin, i-route na namin yan for signature. Sir, sino yung mga possible sa contest? Si Zal, so... Practically lahat. Kasi sabi ko, explanation na sa abroad, so hindi naman siguro acceptable yun. Others are in the hospital. Alam naman natin lahat nagpa-hospital. So hindi
satisfactory. Wala. Hindi Cited in contact with So sumagot sila sir dun sa show cause order. Hindi sumagot sila Gutesa, saka I think si Texay, and Draga, hindi sila nakasagot. Sino lang sir sumagot sa show cause? Paano sasagot si Gutesa eh? Tinatago siya. Di ba? Paano sasagot si Gutesa eh? Nasa kampo na siya ng mga magnanakaw ngayong mga panahon na to. Pinapirmahan na nga siya ng bagong sworn affidavit niya. Ayaw mo bang ilabas yun, Ping? Ilabas mo next hearing yun. Curious kami kung anong nilalaman nung sa pilitang pinapirma daw na di umanong dokumento dito kay Master Sergeant Torly Gutesa. Sige na, huwag ka na mayaping. Pag-absuelto kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr. na kung saan pinilit lang daw ho siya nitong si Senator Dante Marcoleta at nitong si Mike Defensa. Ilabas nyo na yan. Iya pa kayo eh. Yung Edward Lipana. Ano sabi ni Ipaya? Ganun din, masakit din. Nasa siya. I believe so. At hindi acceptable sir yung kanilang... Kasi lahat naman nasa hospital eh. Aha. Mhm. We have to be uniform in applying the rules, di ba? Kasi kung, di ba, tatanggapin mo kasi nasa hospital, yung iba hindi mo tatanggapin. Medyo hindi naman fair. Sir, sabi ni Saldico, handa siya mag-testify sa impeachment case against the president. Mag-testify. Mag-testify. According to my defensor, not according to Saldico. Pero dapat mag-testify muna Para lang siya. yung si Gutesa, nasa Marines Compound. Aha. Pero parang ganun lang. Wala naman doon. Wala na, linipat na eh. Kinuha na daw sa mga marino. Wala naman talaga dun. Lininaw na nga nitong si Congressman Mike. Wala na sa Marine Compound yaang si Master Sergeant Torly Gutesa. Pasadaan ko lang to, mabilisan lang ho ito mga kababayan bago tayo magtungo dito kay Atty. Salvador Panelo. Ininda ho netong si DPWA Secretary Vince Dizon. Yung paglalagalag pag-i-inspection nitong si Sir Jesus Busi Duque. Diyan sa mga flood control project diyan sa Ilocos Norte. Ikaw kasi. Ikaw kasi ito ho siya. Saludo, palakpakan muna natin itong si Sir Duque. Saludo sir. Napapanood ko yung mga video mo, talagang napakasigasig ng ginagawa mong pag-i-inspection. Pag ako naging presidente, gagawin kitang DPWH secretary. Mas mahusay kang mag-inspection kaysa dito kay Vince Dizon. Nagalit si Vince Dizon sa ginagawa mo. Yan sabi niya, doon sa matabang vlogger, di naman mataba. Ikaw makamataba ka naman porque payatot ka. Langya ka, ito talaga si Vince Dizon, lakas makapangutya. Sa bagay, ang pagiging mataba yan, sir, maganda yan. Sinyalis yan ang ibig sabihin, di ka nahihirapan sa buhay. Di kagaya namin dalawa ni Vince, nangangayayat na kami, di ba? Ito, doon sa matabang vlogger na nagpunta sa Ilocos, huwag akong pangunahan at siraan. Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo, sinasabi mo na iniiwasan ko yang Ilocos. Nako, sir, kakasuhan daw. Ibang klase talaga tong si Vince Dizon. Di mo na nga, meron na nga, dapat nga imbis na masaktan ka, magpasalamat ka na lang eh. Di ba, merong isang Jesus Busi Duque ang willing na gumawa sa trabaho mo. Dapat nga bigyan mong pangmerienda yan si Sir Duque. Kahit 100,000 lang eh. Mantangin mo, gastos niya, pinampunta niya dyan, pinang-inspection niya dyan. Kahit sa kalagitnaan ng ulan, nag-i-inspection siya ng mga flood control sa Ilocos Norte. Ang tagal na ng issue, pinuntahan mo na buong lupalot ng Pilipinas. Mula Apari hanggang Ulo, nagpunta ka na. Ilocos Norte, di mo pa binibida. Ayan, yan tuloy ang napala mo. Panoorin ho natin itong video. Adams, Ilocos Norte. Ano to? Adams, Nako. Ilocos Norte, no? First District ng Ilocos Norte. First District, At nako. ito yung isang proyekto. Distrito ni to. Nako, matindi. Walang bakal sa loob. Walang bakal, oh. Hollow point. Halo po. Bumagsak doon. At kung makikita nyo, kung dito natin naaanguluhan yung camera, dadalhin natin Ilocos dito Norte. yung camera Oh. Vince Dizon, kaya mo bang gawin yan? dito.
Oh. kukuhanan natin ng pahabang ganyan, makikita Nako. nyo May problema yung to. destruction ng itong flood control mitigation project na ito. Hindi dapat ho nangyayari yan sa mga flood control project. Kaya nga sila itinayo dahil diyan sa mga kaganapan na yan. Pag rumaragas ang tubig, malakas na bagyo, di ba? Kaya nga ho natin tinatayo yan para ika nga malabanan yung mga ganyang klaseng kaganapan. Okay? Pero base sa ating nakikita, ang nakontrol lang yung paglabas ng pera. Nailagay lang doon sa mga politikong malalalim ang paglagyan. Di ba? Yan. So, ayan. Isa itong pagpapatunay na kahit umuulan, masama man ang panahon, kung may gusto kang gawin para makatulong ka sa bayan, eto, challenge ko sa mga vloggers dyan. Maghanap din kayo ng mga proyekto na sasabihin nyo na substandard, ghost, at kung sabihin natin na kinurap o kinurakot ng mga empleyado ng gobyerno. Kasama na yung ating mga politiko na pinagdududahan natin. Ito, Mr. Marcos, President Marcos, First District ng Lawag kay Sandro Marcos. Oh. Ano na ito? Kung gusto nyo, puntahan ninyo. Isa pa ho, isa pa. Nandito pa daw ho siya sa Adams. Okay? Andito pa rin tayo sa Adams at nakita natin itong ginagawang tulay dito. At Hindi mo ba kayang gawin yan? Anak ng toka, bottomless ang budget mo. Hindi mo magawa yan. Kahit palapagin mo lang dyan yung helicopter para mapakita mo sa sambayan ng Pilipino kung gaano kapalsipikado yung mga flood control dyan sa Ilocos Norte. Kung sakaling makita yan ng ating mga kababayan, ano yan, dagdag pogi points kay Marcos Jr. yan. Ibig sabihin, kahit baluarte niya, wala siyang sinisino. Kaso, nagpunta na kayo ng Davao City, nagpunta na kayo sa kayo nagpupunta. Tapos sinasabi mo, ang epicenter ng kakurakutan sa mga maanomalyang flood control, ang Bulacan First District Engineering Office. Anak ng Petrang Garapata, Ilocos Norte, malala ang mga issue ng flood control Walang mga bakal kita natin yung mga wasak na flood control project, no? Ano yan? Hanggang doon. At itong ginagawang tulay, Ilocos Norte ho yan Ilocos Norte. Kaya itong si Sandro Marcos, nako, himas reyes ka sa susunod na administrasyon, walang yaka. Saan mo dinala? Saan napunta? Anong nangyari? Bakit hindi kita naririnig na nagpiprivilege speech para questionin yung mga kontraktor na gumawa dito sa mga flood control na to? Nananahimik ka kasi may problema. Sige. tinanong natin yung mga gumagawa, matagal na raw ito na ginagawa, pero hindi alam kung kailan ang completion date. Maalata na isang poste pa lang. Isang poste pa lang ang ginagawa. Isang poste. Ang tagal na yan, isang poste pa lang. Uy, Vince Dizon. Bira ka, oo. At mukhang sira na yung daan at doon bumagsak na yung flood control project. Kaya natin ito pinuntahan dahil nadaanan natin. So hindi namin alam kung ano yung Grabe, kompletong wasak-wasak detalye ko. ng Wasak-wasak ho Tignan nyo naman yan Tignan nyo ho yan. Dapat yaang ano na yan, yaang parang pader na yan, yan nakaslant na pader, dapat dito yan sa taas. Kaso dahil siguro walang bakal at substandard, mali-mali pagkagawa, tinipid o kinurakot ang pondo, dumausdos pababa ngayon, nasa daanan na ng tubig. Imbis na bumilis ang agos ng tubig, yung linagay nila mga semento na yan, lalo pang mga magnanakaw talaga itong mga Marcos na to. Pupunta kayo sa Bulacan First District Engineering Office, dyan pala sa lugar nyo, daming kakurakutan sa flood control. Kapal na mukha nitong mga Marcos na to. proyekto na ito sa mga nakakaalam, no? Kasi nilito-lito tayo ng mga coordinates Sa mga nakakaalam, kayo na mag-comment. Kailan ba nagsimula ito na proyekto at kailan matatapos? Kami,
naghahanap lang. Sa lido. Tinutugunan lang namin yung challenge na sinabi ng Pangulo natin. Maghanap, Tama, si Marcos Jr. pala ang tulungan nyo kami. Ayan, tinutulungan. Tinutulungan na kayo ni Sir Jesus Busi Duque sa paghahanap ng mga maanomalyang flood control. Ayos. pag-video, pag-picture ng mga pagawaing bayan na sa tingin nyo ay kinurakot. Ito sa tingin ko, parang sayang ang bayot. Walang iya talaga tong si Sir Duque. Ingat. Palakpakan ho natin. Delikado yung ginagawa niya ho na yan. Tayo, nasa de facto martial tayo ngayong mga panahon na to. Yan ang ika nga pinag-iinitan nitong walang hiyang administration na to. Ilagay lang ho natin doon sa ika nga yung tanawin na kung saan mapapamura itong si Vince Dizon. Ayan Saan ka nagpupunta, sayang binabayad namin sa iyo. Pinapaimbestiga namin sa iyo yung mga ganyang klaseng infrastruktura kung saan ka nagpupunta. Nagpupunta ka ng Europa. Di ko alam kung sinong kinita mo doon. Sabi ng iba, si Yusek Cabral, wala tayong pakialam dyan kung sino pang kinita mo dyan. Ang problema natin dito, bakit itong simpleng tao na to na walang pondo, walang budget, walang makinarya, walang suporta ng pamahalaan, nakikita niya ay ang mga kapalpakan na yan dyan sa Ilocos Norte. Ano bang... sa bagay, pagka talaga nakasara mata mo, kahit anong ebidensya ipakita sa'yo, ipapakulong ka pa, kakasuhan ka pa. Langya talaga tong si Vince Dizon. Umayos ka, Vince, ha? Langya ka, isa ka pa. Akala mo, makakalimutan namin lahat ng kabalbalan mo na yan. Ano ka na, makasing... Umabot ka na sa edad ni Enrile, ipapaalala pa rin namin yung mga kabalbalan na ginagawa mo dito sa administrasyon na to. Tandaan mo yan, Vince. Punta ko tayo kay Atty. Salvador Panelo. Yung issue ng whether may ebidensya or not is irrelevant sa ngayon. Sa tingin ko. So, ngayon ang dapat na pag-usapan talaga yan, yung jurisdiction. Hindi nila ma-resolve yung jurisdiction yan. Ang sinasabi nila may jurisdiction. Kasi sa ilalim ng Rome Statute, kahit na umatras ka, umalis ka na sa kanila, kaya may obligasyon ka pa rin mag-cooperate. Pero nakakalimutan nila na balikan nila yung prinsipyo ng complementarity na ang sistema legal ng isang bansang miyembro ay nangingibabaw, will prevail over the Rome Statute. Yun ang una dapat nilang i-resolve. Sapagkat pinagpipilitan nila yung provision sa Rome Statute na may obligation ba kahit umatras, kinakalimutan nila na merong kondisyon bago ang ICC makapasok sa isang bansa upang pakialaman ng sistema legal nito. At yun nga yung paulit-ulit natin sinasabi, yung principle of complementarity. Hindi ka maaaring pumasok ng jurisdiction sa isang miyembrong bansa kung yung bansang yan ay may kakayahan na usigin ang mga kriminal na nag-commit ng krimen against humanity. O kung may kakayahan man, ayaw gumalaw. Yung dalawang yun ay dapat na ipukpok ng mga defense lawyers. Dapat i-resolve yun. Sapagkat naprobahan na natin na meron tayong kakayahan. Nausig na natin ng libu-libong kriminal. Libu-libo na rin ang nakakulong. 2 presidente pinakulong na natin. Isang presidente tinapon na natin sa Estados Unidos hanggang doon siya namatay. So ano pang prueba na may kakayahan tayo? Lahat pinakita na natin, pero pinipilit nila, hindi nila makita yan. Ibig sabihin talagang in violation of their own laws, talagang lilitisin nila at iko-convict nila. Yan ang nakikita natin dyan. Kaya itong mga abogado, dapat from the very beginning, palanging jurisdiction, walang jurisdiction, whether under international law or under the Constitution, and even under their own Rome Statute. Hindi, alam mo, Carlo, ang problema kasi dyan sa mga abogado. Maganda yung abogado. Unang-una ayaw nilang
ayaw nilang samahan sila ng abogadong Pilipino. Na makakatulong ng malaki sa issue ng jurisdiction sapagkat tayo ay miyembro dati. Di umano. Sa punto de vista ni Presidente Duterte, hindi tayo miyembro kasi nga yung napakahalagang requirement ng publication o pagpapalathala ng isang batas na sasakop sa iyo sa ilalim ng Official Gazette, kailangan i-publish yun para malaman ng tao kung ano yung batas na yun. Dahil sa saligang batas, sinasabi nga doon, na kailangan bigyan mo ng due process kung gusto mong tanggalan ng kalayaan, ng buhay at ng ari-arian. Ang problema, hindi nga nila inilathala. Kaya nga yan ang pinagpipilitan ni Presidente. Ang problema sa mga abogado kasi, ayaw nilang ipasok yun. Hindi nila pinapasok yun eh. Wala sa depensa nila yun. Pangalawa, yun namang depensa ko na umalis na tayo dyan at bago pa kahit na hindi pa ako umalis, pagpalagay mo ng membro, nakakalimutan niyo yung principle of complementarity, paulit-ulit nating sinasabi yan, na hindi ka maaaring pumasok hanggat napapakita mo na walang kakayahan ng isang miyembro mo na usigin ng mga kriminal na nagkamit ng crimes against humanity. O kung may kakayahan naman, kaayaw nila sapagkat sila nga yun. Sila nag-commit ng krimen. Hindi nila nare-resolve yun kasi itong mga abogado rin ni Duterte, mga dayuhan, ayaw na ilabas yun, makakatulong ang abogado na Pilipino. Ayaw nila, siloso masyado Yan ang problema dyan Kaya tingnan mo, pati yung asawa ni Presidente Duterte, hindi makabisita kasi nagkonsulta sa isang dayuhang abogado at sa Pilipinong abogado, nagseselos naman yung Kaufman. Kaya sinumbong sa ICC. Pero mga ICC, naniwala na nakikialam, di naman nakikialam, karapatan niya sapagkat siya yung asawa, abay, Ganon. Hindi natin alam yan Kung gusto pa na nating ika nga makakuha ng latest scoop, punta tayo dito kay Atty. Salvador Panelo. Alam niya Atty. Panelo ikaw marami kang nalalaman binar na. Kaya yan ang problema Kailangan kasi, ang concentration mo talaga, walang jurisdiction. Hindi ka maaaring mag-trial nang wala kang kapangyarihan over a particular person or a country. Yan ang napakahalaga dyan na dapat yun ang focus ng mga defense lawyers. Hindi yung may sakit. Alam na naman natin may sakit yun Pero may sakit siya, wala siyang sakit. Ang pinaka-depensa mo dyan, wala nga kayong kapangyarihan wala kayong jurisdiction. Kaya wag nyo nang ipilit yan. Kailangan nyo ng pukpok mo para makita na talaga itong ICC pinagpipilitan upang, kaya na sinabi na natin yung mga nakarang programa, justify yung existence nila. Kasi nga questionable na sila dahil ginagawa nilang politika, puro lang yung mga lying itim, ang kanilang pinaprosecute at yan naman yung brown, walang puti. Yan ang importante sa lahat. Ipakita nila na talagang wala kayong jurisdiction kahit sa mata ninyong Rome Statute, sa mata ng Batas Internasyonal at sa batas ng Saligang Batas. Yan. Yan, napakalinaw na paliwanag ni Attorney Sal, mga kababayan. At sa ibang issue naman po, Attorney Sal, hindi raw sasali sa mga pagdinig sa impeachment case ng kanyang ama si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Siguro nabigyan hindi natin alam, pero alamin natin, Attorney Sal, sa report ni MJ Mondehar. Yan nga, Attorney Sal, sinimulan nga ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms nitong Enero or ngayong araw na ito ang deliberasyon sa 20 panukalang batas laban sa political dynasty. Your comment po on this issue, Attorney? Galing sabihin yun. Pro forma lang yun. Kasi, pag nandiyan ka sa Kongreso, hindi ka naman kailangan mag-participate actively.
ang gagawin mo lang, bubulungan mo lang yung mga bata mo dyan. O, itong gawin nyo, itong gawin. O, hindi, ganun din. Kaya kalokohan lang yan. Puro kalokohan yan. Pero, yan naman sa impeachment. Teka muna, ano nangyari doon sa third impeachment complaint? Bakit wala akong naririnig? Di ba, yung dalawa, tinanggap na. Apo. Yung tatlo, di ba, hindi, dahil wala yung Secretary General, kaya hindi natanggap. Bakit hindi nila ni-refile? Yun din ang kasi tama po kay Attorney Sal, nung kahapon isinulong ng kampo ng itong makakaliwang grupo itong second impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siya naman tinanggap ng Secretary General. Pero ang ipinagtataka natin ay kasi based daw din sa kanila, Attorney Sal, ilang beses daw din nilang tinangka pero kahapon lang talaga natanggap kasi nga galing nga ng nag out of the country to si Secretary General sa House at kahapon natanggap at ngayon ang kampo naman sana ng nila na pinangunahan nila si dating Governor Chavit Singson at dating Congressman Mike Defensor ay parang hindi pa talaga nila ni-refile. So yan din yung katanungan natin mga kababayan, Attorney Sal, kung bakit hindi na lang nila i-refile ulit kung baka sakali matanggap ng Secretary General. Dapat i-file nila, tsaka tanggalin na nila yung isang yung isang bagulo doon na questionable ang character, sinama pa nila. Pakasira lang sa filing ng complaint law. But yeah, just the same, gaya mo nang sinasabi natin, kahit na i-file nyo, maganda na rin yun, pinahil mo, pinapakita mo na talaga kahit na medyo dihado ka, lumalabang ka. Dahil, pag yun na-file, tatlo na. Pag-aaralan ngayon nila. Eh, syempre, i-dismiss nila yun. I-dismiss nila. I-dismiss nila yan. Kung hindi man i-dismiss, dadaling sa plenary, magbobotohan, 2/3. Paano mo kukunin ng 2/3? Puro kaalyado. Sa ngayon, itong taon na ito, yan ay maglalaro pa yung mga politikong yan. Hindi pa yung lilipat kay Inday Sara. Yung lipat yan next year. Sigurado, magkakaroon ng exodus papunta kay Inday Sara. Kasi alam nila, yun ang pinakamalakas na kandidato at siguradong mananalo. Pero sa ngayon, lalaro yan. Hanggang pwede silang kumuha ng kanilang mga ayuda para sa kanilang distrito at sa kanilang para sarili, gagawin nila yan. Pero kung ako naman sila Mike, Defensor, Mike, file nyo na yan. Bakit kayo mag-aatubuli? Nakatanggalin mo yung isang complainant dyan, hindi karapat dapat ang complainant dyan. Isa pang balat kayo yun. Ayan. Dapat i-file na talaga nila, Attorney Sal, kasi parang wala naman siguro ng magiging rason para hindi tanggapin ng Secretary General. Ito naman po, Attorney Sal, issue naman po tungkol sa budget dahil opisyal nang inilabas ng Department of Budget and Management ang 2027 National Budget Call na nagsisilbing hudyat ng pagsisimula ng paghahanda para na naman po to sa susunod na fiscal year. Ayon sa DBM, nagtatakda ito na malinaw na direksyon sa inclusive growth, fiscal discipline at mas malakas na partisipasyon ng mga rehiyon. Alamin natin sa ulat ni Creseline Catarong. Attorney Sal, ano po ang masasabi ninyo sa inilunsad ng DBM na National Budget Call 2027? No? Wala yung lelang nyo. Puro lang kayo ganyan. Puro disiplina, puro ganito ang gagawin. Kahit ginawa nyo nga, pagdating sa Kongreso, pinakikalaman, ibabalik sa Presidente, pinipirmahan din. Hindi useless lahat yan. Kaya nga puro balat kayo Wala. Puro pretense. Puro pang bubudol ang ginagawa niyo sa taong bayan. Siguro, Attorney Sal, sa DBM, maayos nilang tinatawag. Pero pagdating ng Kongreso, parang siguro naiiba yung mga naiiba na yung mga galaw or sistema ng sa budget kasi nga the Congress has the power of the purse, Attorney Sal. Kaya yun. Pero dito na po tayo sa iba na mga issue, Attorney Sal. Sa issue naman po tungkol sa West Philippine Sea dahil
in addition na lang din po with that report, Attorney Sal, ay binatikos na rin ni Senator Robin Hood Padilla ang paggamit nga ng caricature ni Chinese President Xi Jinping ng isang opisyal ng Coast Guard na si Commodore J. Tariela at sinabing hindi angkop at maaaring magbunga nga ng kaparehong pamabastos mula sa ibang bansa. Ano po yung komento ninyo sa isyong ito, Attorney Sal? Tama yan si Senador Robin Padilla. Alam mo, yung si Tariela ba? Tariela po. Naintindihan ko, bakit yung ginagawang tagapagsalita yan? Nakakasira yan sa administrasyon. Yung mga pahayag niya sa halip na makatulong sa pananatili ng kapayapaan, na-heighten ng tension. Kaya niya, babastusin mo yung presidente ng China. Tama si Senator Robin, pag binastos mo yung presidente ng China, gaganti rin yan, babastusin din ng presidente natin. Hindi nag-iisip talaga naman, mga puro pasaway ito. Hindi ko malaman naman ito si Presidente Marcos Jr. Bakit hinahayaan, manatili yung mga taong ganyan na nakakasira sa kanya? Yan nga, Attorney Sal. Kasi considering nung nangyari nung weekend na may sinagip na mga tripulante na Pinoy yung Chinese Coast Guard, sana at least nagkaroon man lang ng yung parang peaceful na ugnayan sa pagitan natin at ng China kahit pa na pinag-aagawan natin yung karapatan dyan sa South China Sea or sa West Philippine Sea, Attorney Sal. Pero yun nga. Kung dahil yung issue yan, pero mo, tumulong na yung Coast Guard, pinapanatan niya pa. Dapat daw, hindi nakialam. Tinamaan ng mga klaseng utak ng meron ito. Kaya nga, Attorney Sal, naku, ano kaya mga Ano yan si Tariela? Trillanes 2.0 ho yan. Siya ho yan sa mga magpapahamak sa Pilipinas. Maniwala ho kayo. Para doon sa mga inaayunan ng ginagawa ng administrasyon na to, dyan sa issue ng mga dyan sa issue ng West Philippine Sea, naku, nasa maling ho kayo, nasa maling side ho kayo. Kahit saan ho natin tingnan, hindi ho gumagana yung strategiya ng administrasyon na to. Ngayon, kung yung strategiya na yan yung pambubisit, panghihiya, hindi ho nakakatulong yan. Hindi ho makakatulong yan diyan sa diyan sa usapin ng West Philippine Sea. Ngayon, kung yan ang estratehiya nila, ano magagawa natin? Mga siraulot, mga yan. mga agenda nila kaya ginagawa yan. Pero eto po, Attorney Salha, sa ibang issue naman po. Ayon sa APAC Health and Economic Empowerment Survey 2025 ng isang kumpanya, 74% ng mga Pilipino ang umaasa na mabubuti ang kanilang kalagayang pinansyal ngayong taon. Kahit na 30% lamang yung nagsasabing maayos ang kanilang kasalukuyang sitwasyon sa pera. Pinakita ng pag-aaral na ito ay dulot ng planong paghihigpit sa gastos at sa mas matalinong pamamahala ng pera ng mga Pilipino. Mahigit kalahati ng mga respondent ang balak bawasan ang mga hindi kailangang gastusin habang 40% ang interesadong matuto tungkol sa pag-invest. Malaki rin ang papel ng pamilya dahil nasa 73% ang nagsasabing ito ang pangunahing inspirasyon sa kanilang mga layuning pinansyal. Sa kabila nito, nananatili ang mga hamon tulad ng kawalan ng katiyakan sa ekonomiya at mabibigat na personal na obligasyon pinansyal. Napag-alaman din Attorney Sal na mas optimistic yung mga negosyante kung saan 86% sa kanila yung umaasang gaganda yung kanilang pananalapi this year kumpara sa 70% ng mga hindi negosyante. Ipinakita rin sa survey ang ugnayan ng kalusugan at pananaw sa pananalapi dahil halos 80% ng mga respondent ang umaasang bubuti rin yung kanilang kalusugan sa this year, 2026. Karamihan ay sa pamamagitan ng mas madalas na pag-ehersisyo. Ang pag-aaral ay isinagawa noong October 2025 sa 11 bansa sa Asia Pacific na may 8,505 na kalahok, Attorney Sal. So, puntong ito, Attorney Sal, ano po masasabi niyo sa survey na ito? No? Sana totoo. Pero malayo yan sa reality on the ground. Ang sambayanan, karamihan naman may hirap. Talagang nawawalan ng pag-asa. Kasi ang mga nahalal, ang mga nanombrahan, hindi nila ginagawa ang kanilang mga tungkulin. Kaya nga tayo nasa magulo ngayon magusot. Usap ko si Governor Albano
Parang sabi niya, Isabela, alam mo, Sexa, sabi niya, palilong tayo eh. Lahat pinapatulan ng media mga kalokohan, pinapatulan ng politiko yung mga kalokohan ng iba. Parang hindi na natin malaman kung ano, nakakalito na eh. Parang wala nang kapag-apag-asa. So, totoo yun, ha? Naku, talaga namang, ewan ko, sana manalangin mo tayo na magkaroon ng kaliwanagan ng mga nakaupo sa kapangyarihan para may ahon tayo sa putik ng kadiliman. Ayan. Kasi talagang gobyerno talaga, although sabihin pa natin, Attorney Sal, na nagsisimula to sa mga sarili natin, pero meron pa ring factor ang pamahalaan upang tayo'y gabayan sa ating mga, lalo na sa mga pangangailangan. Pero kasi sa ngayon parang nawawalan tayo ng direksyon, Attorney Sal, dahil sa mga issue na nangyayari, lalo na sa politika. Yan. Pero ito, Attorney Sal, pinaalahanan ngayon ng Korte Suprema ang mga bagong abogado na huwag maging kampante sa kanilang tagumpay. Sa inaugurasyon ng historical marker sa University of Makati, hinimok ni Senior Associate Justice Marvic Leonen ang mga passers nitong 2025 bar na higitan ang nagawa ng mga naunang henerasyon sa propesyon. Si Kai Villan sa detalye ng balita. Well, Attorney Sal, ano naman po ang inyong mapapayo in addition Sa harap ng law student. Attorney Sal? Tama yan si Justice Marvic Leonen. Kaya kailangan itong mga bagong abogado. Tingnan nila yung ginagawa ng henerasyon na papalitan nila. Sabi nga ni Marvic Leonen, kailangan mas magaling kayo. Kasi napansin siguro ni Justice Marvic Leonen na yung mga karamihan sa mga henerasyon ngayon, mas gusto nilang kumita kesa magbigay sila ng serbisyo para sa pagsisilbi ng katarungan sa lahat. Kaya dapat talaga itong mga bagong abogado ngayon, gusto nyo ang inyong mga bata. At yung mga napag-aralan nyo sa silid na paralan ng dalubasan ng batas o College of Law, ay huwag niyong isang tabi. Kailangan kahit saan kayo makarating, yung integridad ninyo, dapat buo. Huwag niyong i-ibenta, huwag niyong ipakiusap, huwag niyong isuko. Manatili kayong naninindigan sa rule of just law, hindi lang rule of law. Tama si Marvic Leonen, si Justin. Hindi na yung rule of law, kundi rule of just law. Kasi hindi ng law, hindi lahat ng batas na pinapasa sa Kongreso, makatarungan, hindi just. Kaya sundin natin the rule of just law. Kaya nga yung ibang law student din, Attorney Sal, medyo na-frustrate sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. Kasi nga, ang tagapagsagawa or tagagawa ng batas, siya rin ang parang pinagmumulan ng mga issue na mga nangyayari sa ating bansa ngayon, Attorney Sal. Kaya parang ganun din yung nararamdaman ng mga nag-aaral na abogasa. Kaya sana sa ating mga future lawyers at sa mga bagong abogado ay inyong i-take yung advice ng Supreme Court. Siyempre ni Attorney Sal Panelo. At ito naman po, Attorney Sal, bilang parte po na ating serbisyo publiko ay ating pong pakinggan ang ulat na ito. Dahil sinimulan na ng pamahalaan ang rollout ng pambansang butika at bakuna para sa mamamayan na magbibigay ng mas abot kayang gamot sa pamamagitan ng pagbubukas ng unang branch nito sa isang tanggapan ng SSS sa Quezon City. Si Angel Pastor magbabalita. Ayun na nga mga kababayan, dito na tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat ng Pilipinas.